pasasalamat, paluluwati lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Praise the Lord, amen. Secondly po, aking dobleng paggalang sa ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeda, sa po na kanyang mahal sa buhay. At pinabati ko rin po ang nanguna dito, ang host dito, mga kapatiran, sa lahat ng outreach po, sa webcast viewers, at binigreet ko rin sila ng happy 8th anniversary. And Praise the sa Lord, mga amen. bisita po, welcome po kayo sa True Church of the Living God. Hallelujah. Tinuunit ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Hallelujah. Sasabihin ko po kung paano po ako nakakilala sa ating mahal na Panginoong Jesus. Dati rin po, nabilong din po kami sa malaking sekta o relihiyon. Tapos po, through my beloved Father, nakilala ko ang ating mahal na Panginoong Jesus dahil po, dati po, meron po kaming, may kaya po kami, tapos nadahon po yung negosyo namin. So, tapos po, ang pamilya ko, both of them, dalawa silang nanay at tatay ko nasa medical field. So, alam ko na dahil po na-stress na po sila masyado, lalo na ang tatay ko, hindi na siya nakakatulog. Gabi-gabi na siya, lagi na siya glory to God po, dahil po, before po nangyari yun, yung kapatid ko at saka beloved tatay ko, nag-uusap na sila kasi marami na silang nalalaman sa dati nating relihiyon na marami dong mali. So, sabi nila, ano kaya ang tunay at kung paano natin sambahin ang tunay na mahal na Panginoong Jesus. So, yun nga, nag-bankrupt, tapos lumipat kami. Ang tatay ko, dahil po sa daming problema, at siya ako ang pinaka-close niya sa mga anak niya, daw hindi niya ako ang pinaka-palangga, pero siya sa akin niya sinasabi lahat ng problema. So, alam ko na down siya. Every time halos everyday, dahil lumipat kami ng Cebu, from Cotabato to Cebu, araw-araw po siya nanonood ng mga lahat mo ng mga sect. Nag-aaral siya. Tapos nakita ko sa kanya, ang dami-dami niya ng mga Bible. Nag-aaral na siya. Tapos sabi niya, pare-pareha lang pala ang Bible. Isa lang. Sabi niya, bakit hindi ko nalaman noon ang tunay na pagsamba? So hanggat sa dito po siya lagi sa banal na gawain natin siya na lagi nanonood. Hanggat sa dumating ang panahon na nagpabautismo siya. At doon po sold out kami na totohanan ang teaching dito, pero yung mga milagro medyo hindi pa siya fully naniniwala dahil po sa medical field siya, dahil po doktor din siya. So hindi siya naniniwala sa mga bagay na masyado sa ganyan. So dahil sa nangyari na yun, nagkasakit yung kapatid ko ng dengue fever. Ang dengue fever po, pag dumating na po sa late stage yan, pag lumalabas na ang dugo sa mga ilong, sa bunganga, malaki ng chances na mamamatay yan. So una po, dahil po may alam siya sa medical, so binigyan niya ng mga gamot. Hindi nag-click. So sabi niya, sige, isurrender na lang natin sa mahal na Panginoon. So surrender namin yung mahal kong kapatid. Pag surrender nun, glory to God, na buhay. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Parang Hallelujah. nagdahilan lang, nagsusuka na, hindi na makakain, grabe ng suka niya, dudugo na, pati sa ilong. So nabigla kami na natutuhanan pala talaga ang mahal na Panginoong Jesus ang kanyang mga milagro. So na-sold out na kami doon. Hanggat sa dumating yung panahon na, dahil po yung panahon na yun, medyo bata pa ako noon, lumipat kami ng lugar naman ulit sa Iligan. Doon na kami nag-stay. Una po, naging mainitin din ako. Dahil po siyempre bata, madali, ang banal na gawa, ang ating teaching dito ay seldom lang talaga. Hindi tayo pareha sa iba na hanggat sa salita lang. Sa atin, hanggat sa salita, sa gawa, at sa isip. So, naisip ko noon, sabi ko, mahirap pala talaga maging tunay na Kristiyano. Sabi ko sa mahal na Panginoon, ayaw ko na mag-servisyo sa iyo. Ayaw ko na maging Diyos ka. Kasi, yung mga kasamahan dito, karamihan, dating masama, maraming problema. Iniisip ko, bata pa ako. Gusto ko pa mag-enjoy. Dahil po, yung panahon na yun, yung nakilala namin ang mahal na Panginoong Jesus, unti-unti po kami na lift up yung namin, financial. So, umalis po ako. Wala na po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Yung simula na yun, hindi na po ako nalalangin nun. Hanggat sa totohanan po talaga yung sabi ng mahal na Panginoong Jesus na kung ikaw ay mawawala, mas grabe pang bisyo. Dumating po sa akin ang bisyo na napakarami. Unang-una,
ang grabe po talaga ang pagsusugal, babae, at yung inom, tapos grabe po ang puso ko puno ng galit, pagsisinungaling. Ganyan po ako noon. Almost every day, ang ginagawa ko, nasa sabungan lang po ako. Pagkatapos ko naging nurse ako, ayaw ko magtrabaho dahil iniisip ko sa pagiging nurse, maliit lang sahod ko. Sa pagsasabong ko, napakalaki ng pera at easy money lang. At doon sikat ka pa. Sa lugar namin, sikat na sikat ako sa pagsasabong dahil almost always po ako nananalo. Kahit magpupunta ako ng Cebu, pupunta ako ng Cagayan de Oro, dahil lang sa pagsasabong. Dahil siyempre marami akong pera, mas marami rin akong mga bisyo, mga babae. Dumating pa po na nagkakasakit ako dahil sa babae na yan, pero dahil po may alam ako sa medical field, alam ko rin ang igagamot ko sa sarili ko. So, yun lang ang sa akin. Malakas ang loob ko na gagawa ng kasalanan at kung magkasakit man kasi may alam ako at marami akong kilalang mga doktor, so makakatanong ako. Pero po, yung isa pong hindi natin mabibili po, yung peace of mind. Hallelujah. Dahil po, sa dami na po ng problema sa akin na nagdumating, hindi po ako nakakatulog ng gabi. Takot na takot ako matulog. Sa umaga, masaya kami. Nandun kami sa sabungan, ganun, mga barkada. Pagdating ng gabi, takot na takot ako matulog. Minsan may kasama akong babae. Tinitignan ko siya, iniisip ko, itong tao na ito, hindi niya alam. Pag namatay siya, impyerno siya kaagad. Kasi, siyempre may alam na ako dati, na kung ikaw daw, hindi ka nag-service sa mahal na Panginoong Sus, dalawa lang pupuntahan natin, mamamatay ang tao. It's either langit, kung ikaw nagsusunod sa Kanya. Amen. Kung pangalawa, kung hindi ka nagsusunod sa Kanya, doon sa impyerno. Amen. Alam ko ang impyerno based sa Bible, napakatakot, mga bulati sa hallelujah, kung doon ako mapunta. Takot talaga ako, hindi ako nakakatulog, mahal na kapatid. Dahil po nasa medical field ako, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng gamot na pampatulog. Yung mga antihistamine, dahil po makakatulog kanyan. Pero sandali lang, hirap na hirap ako matulog. Hallelujah, sabi ko, paano ba ito? Pero ayaw ko magnalangin kasi ayaw ko makabalik. Nahihiya na po ako dahil sobra ng raming kasalanan ko. Ang beloved nanay ko, dahil po mainit siya, ang style niyang ginagawa, kasi yung kapatid ko isang babae rin, sumbong ng sumbong niya, si Kuya Ace, maraming ginagawa yung kalokohan. Ang mga barkada ko rin, pag nandiyan mga pamilya ko, umalis ako kasi alam nila na mga loko-loko yun. Pag nandyan, hiwalay ka agad ako, kunyari hindi ta kilala, ganun lang. So, ang nanay ko, napansin niya na po na marami akong, hindi na ako nakakatulog, malaki ang problema ko. Every time na mag-uwi siya galing overnight, dahil po tayo may overnight, ako, dahil po hindi pa po ako nagpapasting noon, pagkagising ko, kakain po ako. Yun po ang pagkakaalam ko dati. Magkakain ako, kasi pag hindi ako nakakain, mainit ang ulo ko. So, pupunta ako ng lamesa, ang isa lang na beloved nanay ko, tatabihan niya ako, bibigyan akong pagkain, at magsishare siya about sa mahal ng Panginoong Sus. Pag nagsishare siya, kinakalimutan po ako kung gano'ng kabait ang mahal ng Panginoong Sus. So, hindi ako makakain. Naiinis po ako. Aalis na lang ako, iniisip ko, bakit ikaw lang ba ang may pera? May pera rin ako, magbili na lang ako ng restaurant, doon na lang kakain, umagahan. Dahil yun po ang isa niya lagi. So, kakain ako doon. Pero dumating po talaga yung panahon na hindi na po ako nakakatulog at ang dami ng problema ko. Tapos po marami na pong mga sign na dapat ako magkabalik. Kasi minsan sa sabungan, alam mo naman sa sabungan, minsan hindi nagbabayaran, minsan nagsasaksakan, nagbabarilan, minsan po may nagtatapunan ng granada. So, pag nangyayari yan, takot na takot ako. Sabi ko, sus, kung nandoon ako, patay. Impyerno talaga ako. So, grabe po ang takot ko. Pag nangyayari yan, uwi ka agad ako. So, dumating sa point sa buhay ko na sabi ko, mahal na Panginoong Sus. At dumating pa po yung panahon na yung nagbaha ang Iligan. Yun, sign din yung galing kami sa sabungan nun. Pagkagaling namin sa sabungan, na dahil po sa baha, yung sasakyan namin na anod ng tubig. Ang pinakalas na nakaalis ako, sabi ko ito mga barkada ko, hindi pala ito makatulong kung sa oras talaga ng kagipitan. So pagbaba, inis na ako. Paglakad namin, dahil po baha na masyado, hindi ko makikita, may manhole pala, na-shot ako doon. Hindi ko alam sinong tumulong sa akin, may bata nagbigay ng stick. So iniisip ko, baka tawag na talaga sa akin ng mahal na Panginoong Sus. So ang ginawa ko po, sabi ko, kasi hindi pa akong tawag mahal na Panginoon, Diyos, pabalikin mo ako. Maski na hindi na po ako bilang anak, servant nyo lang ako, okay na ako doon. Hallelujah, mahal na Panginoon, salamat.
dahil po tinanggap ako ng mahal na Panginoong Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi lang po Praise bilang servant, bilang anak po. Hallelujah. Amen. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoong Jesus. So dumating po yung panahon na yun na nakabalik na ako. Dahil po naging teacher ako noon, during that time naging teacher ako sa nursing. Pagka-graduate ko, pinapaturo ako sa hospital namin, sa school ko, pero ayaw ko. Dahil po ang tumawag sa akin yung dean namin, malaki ang utang na loob ko, so nag-teach ako. Pero po wala po akong gusto magtrabaho kasi gusto ko magsabong lang. Pagka-graduate ko, gusto ko magsabong lang kasi alam ko malaki ang pera. Dahil po may alam po ako na paano yung buenas, kung paano ang mananalo ngayon, ano ang matatalo, alam ko yun. So sabi ko mas malaki ang pera dito. So yung mga estudyante ko, pagdating ng tanghali, sabihin ko, huwag kayong magpasok mamaya. Ang gawin natin is mag-aral kayo, ako, pupunta akong sabungan. Yun ang ginagawa ko araw-araw. So, siyempre, nalaman ng management, so hindi na po nila ako na-renew. Nabibigyan lang man ako, pero konti-konti na lang na load. So, pagtambay ko ng Iligan, naging Kristiyano na ako, iniisip ko, kung dito ako mag-standby ng Iligan, ang mga set of friends ko, yun pa rin. Tapos, ang source of income ko, magiging sabong pa rin. Sabi ko, hindi pwede ito. So, pumunta ako ng Manila, a-apply. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, a-apply po ako. Dahil po, gusto ko po maging Diyos at hari sa aking buhay. Gusto ko nang lumaban ng parehas. Magtrabaho na po ako. So, pumunta ako ng Manila, nag-apply ako, at natanggap po ako. Pero po, hindi po ako labas-labas dahil po natatakot ako dahil wala po akong alam sa mapupuntahan ko kung may gawain. Natakot ako na baka babalik yung sarili ko. Sabi ko, mahirap ito kung doon ako. Dati-rati, meron pa po akong girlfriend noon. Sabi niya, punta ka na dito kasi kinuha niya ako. Pero alam ko walang banal na gawain doon. Sabi ko, ayaw ko, mahirap ito. So, galit na galit siya sa akin. Hindi po talaga ako nakaperma ako pero hindi ako tumuloy. Natakot ako, baka mawala ako. Hanggat sa dumating yung beloved host dito, nag-testimony sa Manila. Glory to God po, sinadya po talaga ng mahal na Panginoong Jesus na ipastambay muna ako ng Manila para yung faith ko tataas. Lagi po ako nag-a-attend doon. Doon wala akong pera doon, ay sabi ko, wala na po akong source of income. Marami akong pera dati. Yung galing pa ako sa lugar namin kasi marami akong mga pera sa sabong. Siyempre almost isang taon ako doon, naubos din yun. Wala agad akong income, so naubos siya. Hanggat sa dumating po sa panahon na wala na talaga, sabi ko, ayaw ko talaga magsabong, bahala na. Sa iyo lang ako mahal na Panginoong Jesus. So, natatanggap ako sa iba, pero hindi po ako na pumapayag dahil po walang banal na gawain. Dumating yung beloved host natin, nag-testify siya na meron daw sa Saudi at sa Riyadh. So, ang ginawa ko, dahil po natanggap na po ako dito sa kumpanya ko dati, narinig ko yun na meron, dali-dali po akong bumalik sa kumpanya, sa agency na yun. Sige, nagperma ako, sige po, punta na po ako. So, before pa po noon, dahil po sa pag-interview sa akin, nalaman nila na Kristiyano ako dahil sa paninilita, iba. Sabi nila sa akin, Christopher, pag nagpunta ka ng Saudi, walang Bible ha? Sabi ko, oo, pero deep in my heart, hindi. So, ang ginawa ko po, pagpunta ko dito, meron po akong Bible. Pagdating ko po dito sa Saudi, nakita po ang Bible. Tinanong po ako at kinukuha nila. Sabi ko, hindi ko ibibigay yan. Dahil ako ay isang Kristiyano, kinakailangan ko yan para tutubo ang faith ko. So, hindi po nagtanong yung mga mutawa. Pinalabas, okay. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At meron pa po ako, dahil po bago lang ako nagbalik noon, meron po ako mga CD para sa mga praise song. Nakita na naman, ano naman yan? May mga CD mo. Dahil po stricto pa noon, sabi nila, kunin nila. Sabi ko, hindi, Kristiyano ako, kinakailangan yan bilang Kristiyano. So, glory to God po, hindi po sila reklamo. Hallelujah. Praise the Lord. At pagdating ko dito sa Saudi, sa bahay ko, hindi ko akalain na sabi nila maraming bawal. Yung bahay na tinirahan ko, doon po, halos araw-araw, halos Friday, nagiinuman, nagsusugal, kinakantsawan nila ako. Sabi ko, hindi. Born again po ako. Sabi nila, born again. Marami namang born again dyan eh. Sabi ko, iba ang born again ng Jesus Miracle Crusade. That's right. Amen. Praise the Lord. Hanggat sa pag-alis ko, nakita nila, sabi na tunay ka nga na born again. Hallelujah. Praise the Lord. At yun sa aking pagtatrabaho, hindi po ako makapaniwala dahil po, grabe po kanyang mga blessings sa akin. Unang-una, dahil po sa ating mga Kristiyano, tinuro yun
na pag may mga sakit tayo, idalangin lang natin. Yung medical field ko, kinalimutan ko na. Sabi ko, mas makapangyarihan ang Diyos ko. Pag nagkakasakit ako, nanalangin lang po ako, naghingi ng tawad, at ang mahal na Panginoong Sus pa ay nagpapagaling sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, Secondly po, yung sinasabi na demon possessed, buang o may sira sa utak. Sa mga hindi Kristiyano, tawag nun buang or sa ano. Pero sa mga Kristiyano, tawag nun demon possessed. Sa amin pong hospital, ang daming hinahatid niyan. Dahil po meron mga elder dito, ang sabi sa akin, kung ikaw ay tunay na anak na Diyos, dapat yung mga buang na yun, sila ang matakot sa iyo. Susunod siya sa iyo dahil ikaw ay tunay na anak na Diyos. So ang dami po na yan sa amin. Sabi ko sa isip-isip ko lang, matitistingan talaga ito sa akin. So dumating po na may mga buang sa amin. Nililehans ko lang, hallelujah, praise the Lord. Yun, ibang tao, mga ibang lahi, mga Pilipino, pagtulungan na para hawakan. Pero grabe, mag-wild talaga. Pero pag ako, pasukan ko, lilinyahan ko, sisweruhan ko, maniniwala lang yung buang magpapayag lang siya hanggat sa matulog. praise the Yung mga Lord. kasama Amen. ko, hindi sila makapaniwala kung paano yun, pero hindi nila alam. Hallelujah, praise the Lord lang pala. Grabe po ang turo sa atin ng ating mahal na Panginoong, na ating mahal na pastor na ganyan po. Hallelujah, maraming salamat sa iyong mahal na Panginoong Jesus na binigyan niyo kami ng pastor na ganyan na pagturo sa amin. Hanggat po sa pag-exit ko, dahil po gusto ko dyan mag-apply sa bago kong kumpanya ngayon, mahirap po dyan dahil po nag-apply po ako walk-in. Sinabihan po talaga ako mismo na imposible matatanggap ka dito. Unang-una, lalaki ka. Pangalawa, wala kang backer. Pero iniisip ko, yung backer niyo tao lang. Pero ang backer ko ay mahal na Panginoong Jesus. Praise Hallelujah. the Lord. Amen. So, dumating po ang ilang buwan, natanggap po ako dyan. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong mahal na Panginoong Jesus. Hindi sila makapaniwala na natanggap ako dyan. Maski yung mga kasama ko sa previous hospital, sabi nila napaka-stricto dyan, pero natanggap ka. Pero sabi ko, ang Diyos ko lang ang nagtulong sa akin. Hallelujah. So, grabe pong pagpapala sa akin. Hanggat dyan sa pagdating dyan sa aking bagong kumpanya, ang karamihan pinatanggap dyan is yung mga magandang experience, mga magaling. Ako, wala po akong inaasahan, kundi ang mahal na Panginoong Jesus lamang. Hanggat sa pag-evaluate sa akin, hindi ko inaakala na ako pong makakuha ng pinakamataas na grado. Hallelujah, maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoong Jesus. At hindi ko inaakalain na within a year lang, magtuturo na po ako ng mga bagong nurses. Grabe pong pagpapala sa akin. At ngayon lang po, bago lang po, na-promote po ako from staff nurse, nagiging A3 at nagiging pathway, nagcha-charge nurse pa po. Hallelujah, maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoong Jesus. Hindi po sila makapaniwala. Sabi nila, kabago-bago pa yan. Wala pang 2 taon yan. Pero nagkaganyan na ano. Pero hindi nila alam ang mahal na Panginoon ang sekreto sa aking buhay. Hallelujah. At ang lahat po ng mga kapurihan sa spiritual, financial, material at kagalingan po sa atin ang pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved.